Paano napapatotohanan na buhay ang Diyos? Paano mapapakilala ang kanyang magagawa? Paano niya mapapakita ang kanyang kahiwagaan? Paano niya matutuntun ang mga anak niya kung hindi dakila siya sa lahat? Sa makatwid, ang lahat ng gawa niya ay hindi katulad ng tao sa lupa. Maliban tularan ng kanyang kabutihan, gawin ang kanyang kagalakan ay kamti ng lahat, madarama nilang Diyos Amay buhay. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Sadyang napakahirap ipaliwanag ang kabutihan ng Ama sa mga hindi pa nakakadama. Sadyang mahirap tanggapin ang kanyang hiwaga sa hindi pa nakakakilala. Sadyang napakahirap unawain ang kanyang mga salita, lalo na't ito ay sa palagay ng iba ay pagkatao lamang ang nangungusap. At kung may galit sila sa puso nila, pinapalagay nilang sila ay pinatatamaan, sinasaktan ng damdamin. Ngunit sa pawang katotohanan, ang mga ginagamit na nagpapakatotoo, wala namang iniisip na kahit na ano, kundi ang makatupad silang lahat. Kaya wala nga palang magbabata. Sadyang walang magbabata bilang tao. Sapagkat gagawin mo na ang lahat, may masakit ka pang ganti ng kapwa mo. Yaong mga salitang hindi nararapat. Dahil kung sila ay nasa paglingap ng Ama't pangunawa, di bagat maunawaan nga nilang lahat ang ibig sabihin ng Ama? Kaya, mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Paano maipaglalaban ang katotohanan kung hindi mo pa alam ang katotohanan? Paano mo maipagsisigawan ng Ama? Buhay siya sa iyong buhay kung hindi pa nakakita ka ng tunay na patotoong buhay siya. Ngunit sa mga nakakita na, nakadama na, nakakilala na, at totoong-totoong sila ay nakagawa na ng hindi nila kaya, sadyang napakahirap ng pabulaanan ito. Kundi tunay na nagpupumiglas ang mga damdamin nila upang magpatotoo. Sapagkat ang Ama ang kumikilos, ang Ama ang nagbibigay sa kanilang diwa, sa kanilang isip, sa kanilang damdamin, upang maihayag ang katotohanan. Sapagkat hindi mahahayag ang katotohanan ng Ama kung wala siyang sisidlan ng tapang. Kung wala siyang bibigyan ng katalinuhan kung paano ang gagawin upang maisiwalat ang kanyang kadakilaan. Paano ba nahayag ang kanyang kabutihan sa mga anak niyang nakakita ng kanyang kabutihan? Paano ba natupad ang kanyang salita sa kanyang mga anak na ganap nagtiwala? Paano ba napakita ng Ama siya'y mahiwaga sa mga anak niyang matapat manampalataya? Paano nga napatotohanang siya'y buhay sa mga hiwaga niyang gawa? Buhay ba ang Ama? Kaya, paano maunawaan niya unang tao kung ang nangingibabaw ay pagkatao? Ang nagahari katauhan, ang dumadamay pagkatao, wala ang espiritu. Nahahayag ang kabutihan ng Ama sa gawa niyang kahiwagaan ng dahil sa kanyang espiritu. Kaya't ang espiritu niya na inugnay sa tao, siyang nagpapatotoong buhay na buhay siya. Kaya mga galak, magsigalak ang mga pinagarian ng kanyang espiritong banal.
Buhay ba ang Ama? At sa palagay ninyo, mga minamahal ko, sinong maglalakas loob na titindig sa harapan ninyo at pagdakay mangungusap ng ganito? Sinong kapatid ninyo na kapwa nyo tao na tinuturing yung kapatid sa ama at anak na magtitindig at titindig ang isang taong hindi batid niyang lumalakad? Batid niyang hindi lumalakad. Sino? Kaya bang gawin niyo ng tao? Paano kung sa pagpapatindig niya'y madapa, tumumba, nabagok ang ulo? Di nakapala pa siya sa kayabangan niya. Kaya't walang gagawa niyon. Walang gagawa, nahahatakin ng dila, kung siya lamang at magpakatao siya at pagkataong pagkatao. Paano kung may napatid sa kanyang dila at hindi na maibalik at lalong lumala? Sa makatwid, ang nasisilayan ninyo ay hindi gawang tao. Yaon ang patotoo ng Espiritu'y kumikilos sa pagkatao. Ngunit sino nga ang tatanggap? Sino nga ang maniniwala? Sino nga ang makakakilala sa pagkilos ng hindi niya nakikita, samantalang hindi nga niya nakikita ng mata? Yaong mga may nadarama, yaong mga nakadama, yaong mga nakaunawa, yaong mga tapat at totoong nagtitiwala na nasa puso nila hindi sa nguso, sapagkat ang Ama ang nagtatala, ang Ama ang nagbabahagi at ang Ama ang nagpapatibay sa kanilang lahat, hindi ang kanilang pagkatao lamang. Sa makatwid, pinagtibay ka ba ng Ama? Naging matibay ka ba? Naging matatag ka ba? Binuhay ba niya ang pagtitiwala mo? Naganap ba sa iyo ang mga hiwaga niya? Patuloy mo siyang hanapin at masumpungan, patuloy mo siyang pakinggan at kamtin, at patuloy kang masisiyahan. Buhay ba ang Ama? Ang tao ay sa pakinabang. Maraming tao ang gusto'y pakinabang. Ngunit hindi alam kung ano ang kahulugan ng pakinabang. Marami ang gusto ay kapakinabangan, ngunit ayaw hanapin ang magbibigay tunay na pakinabang. Iba ang pakinabang sa material, sa salapi, sa bagay. Subalit iba ang pakinabang na mula sa hindi niya nakikita at sa espiritu na iyon, doon nabubuhay ang pag-asa. Kaya't iba ang kaloob ng Espiritu Santo na nakapagpapagalak sa damdamin ng tao kaysa bagay na nakatuwa at nakasiya sa Kanya. Sapagkat ang bagay ay lumilipas, ang salapi ay maaring maglaho, mawala. Anuman ang nasa tao at nakamta ng tao, maaring ito'y maglahong parang bula. Subalit ang Espiritu Santo, sino ka man, kailan pa man, mamatay ka at mabuhay, sino man ang isilang at muli ay mamatay. Hindi nawawala, hindi napaparam na parang bula. Nabubuhay ito sa mga taong tumanggap, kumilalang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Nang panahon ni San Pablo, ayon sa sulat niya sa mga taga-Galacia, ito ang kanyang pinahayag. Sa halip
kinilala nilang ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hentil. Tulad rin ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga hentil. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng iglesia, ng Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hentil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro'y nasa Antique, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat nung hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga hentil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ilang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati na si Bernabe, natangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hentil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Kung minsan ang tao, gusto niya'y magbago ang kapwa niya, itinuturo sa kanya kung paano ang pagbabago, ngunit sarili niya hindi niya mapagbago. May taong napakagaling mangusap sa kapwa-taong parang kay bait-bait ay kay buti. Subalit ang sarili naman niya hindi niya mapabuti. Madali siyang magalit, madali siyang mag-isip ng hindi maganda, madali siyang magparatang, madali siyang magbintang, madali siyang maghaka-haka ng kanyang salita. Magaling siyang magtahi-tahi ng mga salita. Magaling siyang mangusap, ngunit sa sarili hindi niya magawa. Magaling siyang mag-ulat ng tama, ngunit ang mali niya hindi niya makita. Magaling siyang maghayag ng lahat ng dapat, ngunit hindi naman dapat ang kanyang ginagawa. Magaling siyang magpatotoo na kay buti ng Ama at Kristo, ngunit sa sarili niya hindi makita ang kabutihang pinapahayag niya. Katulad ni Pedro, na mapagpaimbabaw, nagkunwari, sapagkat ang takot niya ay baka malaman, nandun ang kanyang pagtatalusira na tinatago. Ngunit kay tapang nitong si Pablo, sadyang nabigkas niyang totoo dahil ang puspos niyang espiritu ay nasa kanya. Kaya ang pagkatapang niya'y kamangha-mangha. At ito'y kinatutuwa ng mga totoong tapat sa Ama. Kinagagalak nila ang mga pahayag niyang totoo sapagkat yaon ay naipaglaban niya ng gawa niya. Hindi dahil sa salita lamang. Sapagkat nang matauhan itong si San Pablo, at nakita niya ang kahiwagaan ng kanyang tinutuligsa, siya mismo ay nagbago. Sapagkat siya mismo ang nakadama, siya mismo ang nakakilala, siya mismo ang patutoong ang tinutuligsa niya ay hindi pala dapat tutuligsain, kundi kilalanin at tanggapin. Kaya naman, sa kanyang pakikipagtotoo, kahit saan dako siya magtungo,
Hindi niya tinatwa ang katotohanan, nilahad niya ang katotohanan, at hindi niya tinalikdan ang kinilala niyang Kristo. Kundi, anuman ang kanyang nakamtan, anuman ang kanyang pinagdaanan, matapang pa rin niyang pinagsisigawan ang kanyang nasumpungan. Kaya nga, ang naganap noon, nagaganap ngayon. Maraming nilalang kay galing mangusap, magaling na magsalita, ngunit sa gaway wala. Mapapaniwala ba ng ama ang mga anak niya, yamang hindi pa siya nakikita at hindi pa nadama? Sadyang hindi siya mapapaniwala bilang anak dito sa lupa, kaya't ang mga anak niyang kumilala sa kanya'y pinadama ng ama kung sino siya, pinakilala ng ama kung ano siya, at nakilala naman at nadama nila, kaya sila mismo'y naging matapang sa pagpapakilala ukol sa kanya. At siya unang pawang katotohanan. Kaya't may ginagawa silang hindi nagagawa ng kanilang kapwa. May sinasabi silang hindi kayang unawain ng kanilang kapwa, ngunit sila'y unawang-unawa nila sapagkat may nagpapaunawa. Mayroon silang binabahagi na hindi kayang kuhanin at tanggapin ng kanilang kapwa, ngunit sila'y masaya nilang pinamamahagi, sapagkat ang kagalakan nila'y taglay sa kanilang damdamin at kalooban nang dahil nag-uumapaw ang kasiyahan nila at ang Ama ang nasa sa kanila. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kung papaano ang pakikihalubilo, maging kanino ka man makihalubilo, kung batid mong mali, huwag mong ipanaig ang mali nila, kundi ipakita mo ang sayo. Huwag kang patangay sa mali, kundi ang tamang daladala mo, siyang ipakita mong maging dapat para sayo. At yan ang ginawa ni San Pablo. Hindi katulad nitong Pedro, nakihalahala sa mga Hudyo, sa mga Hentil, sa mga ibang pananaw at pagkilalay hindi totoo. Para lamang mapakitang nakikisaya siya, para lamang mapakitang nakikihalubilo siya, ngunit kaiba nitong si Pablo. Ang kay Pablo ay pakikipagtotoo, kaya pati itong si Bernabe nakuha nila. Ganyan ang mundo. Madaling matukso ang tao sa kaliwan at sanlibutan. Subalit ang nasa katapatan, saan man magtungot, sino man ang taglay na kanyang mga kasama, hindi niya ipalalamang ang taglay niyang katotohanan. Kaya't mapapangibabaw pa rin ang kalooban ng Ama nang dahil itong nangunguna sa damdamin ng bawat isa. Kaya't isa ka ba sa tapat niyang lingkod, tagasunod at kumilala? Maliwanag na dapat ito nga ang ginagawa mo, na kahit sinong kasama mo at kaharap mo, paliwanag mong totoo ang Ama mo. Ipakita mong nasa katotohanan ka at patotohanan mong totoo pinagmulan mo. Sapagkat kung matatangay ka sa hindi totoo, pare-parehas kayong di makatotohanang tao. At yan ang katotohanang taglay ng Ama, ang binahagi sa anak na pinamahagi ng anak. Kaya't ang lahat ng totoong nabahaginan at totoong tumanggap, katulad ng Ama at anak, ang layunin at gawa sa lupa. Mga mahal, hindi nga bababa ang Ama para sabihin sa iyo, anak, eto ako, kaharap mo ako. Hindi nga siya bababa upang mangusap sa iyo, sabihin niya, anak, maniwala ka sa sasabihin ko, totoong totoo ako. Hindi nga niya sasabihin, dito ka, huwag kang lilisan sa tabi ko, sapagkat ako'y kasama mo. Kundi sa pamamagitan ng kanyang espiritu, mapapabatid sa iyo tao ang totoo at tama ang gawa niya. Kaya't ang nakakakilala sa kanyang mabubuting gawa, kailan may hindi niya ipagkakabula kanino mang kapwa ang kanyang natutunan, ang kanyang tinanggap, at ang kanyang layunin. Na tanging Ama lamang siyang saksi sa lahat, tanging Ama lamang siyang makatutupad, tanging Ama lamang siyang magbibigay ng tunay at marapat
upang maging ganap, ikaw na anak niyang sa kanya'y tumanggap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaumbaga, dito napapatotohanan ng Ama ang mga anak niya. Saan man dako, isugot, ihayo, tapat pa rin at totoo sa kanilang mga gawa. Kaya't kailanman, hindi maliligtaan ng kanyang pananaw ang lahat ng tao sa lupa. Kaya't ang lahat ng nasa katotohanan at pawang katotohanan ng ginagampan at taglay, magsigalak, magsipagbunyi, magpasalamat, amay nasa kanilang lahat. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sapagkat mapipintasan mo ang isang kapwa-tao, mapaparatangan mo kapwa mo tao, mahahatulan mo kapwa mo nilalang, subalit kumusta kung hindi totoo? Sinong kalaban mo? Taong anak ng Ama. Hindi siya, kundi mismo ang Ama mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, kaya't ang may takot sa Ama, hindi gawang manira ng kapwa niya, kundi ang ginagawa niya, ang may sira ay bubuin niya. Kaya't tinurang maliwanag, ang butas ay tagpian, at ang nawarak ay sulsian, upang sa gayon, walang masira, walang mawarak na tao sa lupa. Yaon ang nais at nasa ng Ama, mabuo kayong ganap sa kanyang katotohanan, tumanggap kayong lubos sa kanyang katapatan, maging liwanag ang sa inyo, wag ang kadiliman, upang makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, kay palad mo tao, kung ang nasa mo'y pakikipagtotoo, at ang gawa mo'y tuwirang katotohanan, na kaya ginawa mo yaon at ganito, dahil sama mong kinilala at tinanggap mo, upang malugod siya sa iyo. Hindi ang kapwa mo tao, na kaituwa at ikatuwa ang ginagawa mo. Sapagkat magalit man ang laksang bilang ng tao sa iyo, kung ang Ama'y lugod na lugod sa iyong gawa, wala ka pa rin dapat ikabahala, sapagkat siyang may buhay, siyang nagkakaloob ng lahat sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Taong mahal ko, magnilay kayo, magbulay-bulay sa tinuran ko. Ano nga ang dapat na ipaglaban ninyo? Hindi bagat ang katotohanan ko. Ikaw, o aking anak, nawi ka ko'y minamahal. San ka man magtungo, sino ka man aking anak, kahit saan kayo'y anak ko kayong lahat. Pawang totoo, layon ko sa mundo, matatanggap ng taong totoo. Pawang tapat ang pag-ibig ko sa inyo, madarama ng may pusong ganap. O aking mga anak, pagbulayan ang wika ko. Tapat ako kung magturan, wagas ako kung magmahal. Yan ang totoo, o taong mga mahal ko. Gumamit nga ako ng kapwa niyo tao, upang ibahin ko ang binibigkas ko.
Sa aral na ito'y magbulay kayo. Limiin nyo mga kataga ko. Sino ba ang tao? Sino ba kayo? Sino ba kayo, tao na mahal ko? Tulad ng pag-iba ko sa tono ko, bakit nga ba tao? Pagtantuin ninyo, kung ako'y mababalikaw at magiging sintonado, tao ang umaawit sa inyo upang patotohanan, hindi ako tao. Sino nga kayo at sino nga ako? Sino nga ang tao at sino ako sa mundo? Sino nga kayo, mga inaalayan ko, o taong mga minamahal ko? Magnilay, magbulay, magtanto kayo, ang araw ko ay araw nyo, ang buhay nyo'y akin. Ito, kaya't bawat gawa ko ay tantuin nyo. Sa taong ginamit kong tulad nyong tao, kaya bagang sambitin lahat ng aking niluluwal? Kaya bagang ibigkas na paawit pa upang maparinig ko, masambit ko? Ito sa inyo. Kailan baga ako nagsinungaling sa inyo? Kailan baga dinaya ko kayo? Kailan nga ba natupad ang wika ko na lahat ng tao sa mundo magpakatuto? Kailan nga ba, taong mahal ko? Kailan nga ba malulubos kayo? Matapang natutub din ito. Sino ang tutulad ng gawa ko? Sino ang gagayahin ako at sasambitin niya'y ako'y ako sa inyo? O taong may tinig, may boses, pakinggan nyo ang tanong ko, pakinggan nyo tao ang mga tanong ko. Sino ang gagawa nito? Sino ang lakas loob na tutularan ang winiwika ko? Paano niya matatandaan? Memoryahin at pag-aralan, paano niya gagawin? Ito'y paawit na sa inyo ibibigay at paawit na sa inyo ay bibigkasin. Paano nga, o tao, magnilay, magbulay, magtanto kayo? Kay tapang naman itong si Constancia, kung susungin niya ang ganitong gawa niya, at isusuong niya ang sarili niya sa makipot ni hindi niya batid kung paano luluwalan at kung saan daraan. O kay tapang naman niya, sino nga tao ang tutupad nito at gagawa nito upang masambit sa inyo? O aking mga minamahal, ako nga ang sa inyo'y pinagdiriwang, pinaghahandaan ang saki upang masambit nyo, mawika nyo. Ika-13 taon na aking paghahandog, na aking paggamit sa lahat ng saki, nilikong tinipon na napakatapat. Taong aking mga minamahal at magbulay,
ganap sa aking mga niluluwa. Sino nga ang sa inyo ay gagawa nito, tutupad nito at magnanasang kayo ay aralan. Aking sa inyo'y tinuran, niluwal kong lubusan, sa akin ay inulan ang marapat. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may pandamay makadama, ang may pangunaway nakaunawa siya. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauuna. Ang masakit sa inyo'y huwag gagawin sa kapwa nyo. Yamang pagbati ko'y sumainyo ang kapayapaan. Sa tuwin ay habilin, magmahalan kayo. Hatchakaramaneyana, neyeleneya, haleyemeneya, nekarameneyana, nekarameneyana, nekarameneyana. Buhay ba ang Ama? Ay, Diyos ko, tama ko. Sadyang kay buti ng Ama. May misa po mamaya. Mamaya nyo na lang pakinggan ng para sa ngayon. Ang mabuting balita para mamaya. Subalit, sabi nga, paano ba kayong manalangin sa Ama? Paano ba kayong dumulog? Ibibigay ba niya ang hindi nyo kakayanin? Kaya't ang sabi niya, kung dudulog kayo sa akin, kayo'y manalangin taimtim. At kung taimtim ang inyong panalangin, nagmumula sa puso, hindi sa nguso. Kung kayo'y nakakadama, nararamdaman niyo'y pagmamahal ng Amang sa inyo'y bumuhay at magbibigay ng inyong mga hinihiling at kahilingan, hindi bagat masaya kayo sa paghahanap ng inyong katwiran at ng katwiran niyang matuwid na walang kamalian. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kagaling pala nitong si San Pedro, ano? Nung hindi pa dumarating ang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya ay sumasalo sa mga hentil. Maliwanag na siya pala ay balimbing, ano? Kaya pala naipagkaila niya ang kanyang guro, ang kanyang Panginoon, bago magtilahok ng manok ay 3 beses. Subalit, ano sa palagay niyo ang naganap kay San Pedro? Nagpatuloy ba siya sa gayon? Nang napatotohanan niya ang kanyang guro, tapat at totoo, nagsisi siya. Inusig siya ng budhi niya. Kaya mga mahal, patotoong noon pa man, may budhi ang tao. Kaya't kapag umiral ang budhi,
sa mga ginagawang kasalanan ng tao na hindi naman pala totoo ang mga kanilang iniisip at ginagawa sa kapwa. Kahabag-habag, kahirap kalabanin ang budhi. Kalaban mo'y ama dyan. Hindi yan kung sino. Kaya budhi mo, ama magpapagaling sa'yo. Hindi sino man. Maliban tanggapin mo siya, mapapanatag ka bilang anak niya. Buhay ba ang ama? Kaya, kayo ba'y balisa? Bakit? May ama kayo, di ba? Kayo ba'y nag-aalala? Bakit? Kala ko bang kilala niyo ama niyo? Sabi niya. Sabi ko, bilang totoo, patotoo ko sa inyo na hindi tao. Sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya't sa inyong lahat, anong dapat niyong pagpugayan? Ang kadakilaan ng ama. Anong dapat niyong gawin? Magtiwala sa Kanya. Anong dapat niyong sundin? Mga kalooban at kautusan niya na kayo'y maging isa, kaisa sa Espiritu niya. Upang mapabuti kayo, sa pagpapabuti niya sa inyo'y magawang maging mabuti kayo dahil sa Kanya at dahil siya ang totoo sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa palagay nyo, kayang sabihin niya o ng tao? Kaya nga't humirang ng matatalino, isinama sa isang mangmang na si Constancia upang mapatotohanan sila'y matatalino. Pumasok ba sa diwa ninyo ang mga sinambit ko? Sa makatwid, ang katalinuhan sa lupay, hindi katalinuhan sa kaharian. Kaya't ibinaba ang talinong pangkaharian upang kayong mga tatanggap at maniniwala paroroon sa kaharian, sapagkat ang magiging gawa nyo'y tulad sa kalooban ng Ama. Kaya't maliwanag ang patotoo. Ang nakakilalay, nagbagong buhay siya. At ang nagbagong buhay, tumanggap na ganap. Ang tumanggap na ganap, nagliwanag. At ang nagliwanag, hindi naging masamang isipan, maging kalooban, nahugasang ganap. Kaya't ang pagmamahal, siyang ganap na buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagmamahalan, inyong kamtin na lubusan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya tulad ng nangyari kay Abraham, nanalig siya sa Diyos, kaya't siya'y ibinilang na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Kaya't kung nananalig sa Diyos Ama, magtitiwalang, lubos, na walang pag-aalinlangan sa gagawing hiwaga niya. Kaya't kakamtin ninyo ang hiwaga sa buhay nyo. Pagharian kayo. Kayong tapat na nagtitiwala at totoong ang paniniwala. Sapagkat ang Ama, gayon katapat sa kanyang wika at salita. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat tulad ngayon, kung ganang si Kunching lamang, di niya mabibigkas ang gayong salita. Paano niya kayo lolokohin at dadayain? Saan niya hahabiing diwa? Patuto lamang na may nagtatala, may nagbubuka upang sambitin at kayo'y mapapaniwala. Kung tapat kayo, kayo'y may
katotohanan sa pagtitiwala. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat nga ba ang Diyos? Totoo nga ba ang Diyos? May kapalit, ano? Yan ang patotoo sa inyo. Pag may lumisan, may kapalit. Sapagkat hindi naman si Apo Kunching ang nagpapatungo ng tao rito. Kung sinong umalis, papalitan ng iba. Walang pinagkaiba sa tubig sa ilog. Pag natigang, natuyot o nangalahati, iba ang kapalit. Hindi yung tubig na yung naalis sa kanyang ilog na tinatawag. Tama baga mga anak? Sapagkat napababalong ng Ama, napapaapaw niya, napapasibol ang nais niyang gawin na umapaw, sumibol at mapabalong. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't sa isip nyo, kung nawala ang masama, babalong ang mabuti. Kaya't sa puso nyo, pag namatay ang masama, mabubuhay ang mabuti. Yaon ay dulot ng Ama, hindi nang umaalipin para maging masama ang tao. Pag naglakad kang lasing, susuray-suray ka. Pag naglakad kang pilay, iengkang-engkang ka. Pag naglakad kang inaantok, wala ka sa sarili. Subalit pag ikay naglakad na gising, matatag at matibay, diretsong hakbang. Yan ang pawang katotohanan. Nabatid ang Amang mahal. Saan man tumahak na daan, hindi siya nawawalay, kaya't matibay niyang siya'y naipaglalaban. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Bakit tiningnan? Sapagkat yan ang patotoo. Nang dahil ang bata ay walang kamuwangan, di niya mawawaan ang tinuturan, kaya't may sarili siyang mundo. Yan ang taong walang pakialam sa katotohanan. Di niya maunawaan, kaya di niya pinakikinggan. Iba nilalaman ng kaisipan, kaya bulok. Sumasama, di makaunawa ang diwa. Sumainyo ang kapayapaan. Sadyang nilob kong gawin ang bata yaon upang may sambit, may turan ako. Sapagkat kung hindi ngayon, anong iwiwika ko? Na bawat kaganapan dito sa mundo, kaya't ako'y nakatoon sa gawa ng tao. Ang sinasambit ko'y katotohanan nito. Mga nasisilayan kong gawa ng mundo, gawa ng tao na binuhay ng Ama ko. At Ama ninyo, pinakikilala ko. Sumainyo ang kapayapaan. Katapang naman ni Constancia, sasambitin niyang Ama ko. Sino siya? Para wikain ito. Paano niya pagdakay na isilid sa isip yaon? Katalino naman niya, nakahaka-haka ng salita. O tao, magbulay kayo, magnilay, magtantong lubos. Sa wika ko'y makaunawa ang diwa. Sa gayon, makatatanggap ang inyong puso. Alalaong baga, ang may pandinigay na karinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang gawin ninyo,
Habang iniiwanan kayo at tinatakwil kayo ng kapwa nyo, nagagalit sa inyo, matuwa naman kayo at mahalin sila. Sapagkat kung nagagawa nyo ito, kilala nyo nga ang tinatawagan nyo. Ngunit kung napupuot kayo at nakiisa kayo sa galit nila, hindi kayo totoo. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya't dito napapatotohanan ang hindi tao ang gawa at hindi tao ang gumagawa. Sapagkat ang nakikihalahala sa kapwa ay taong gawa. Ngunit at pasubali ang di nakikiayon sa sanlibutan, hindi katauhan. Kaya't magtampo ka at magdamdam, ito'y baliwala. Sapagkat batid ko ang inyong kalooban, tarok ko ang inyong kaisipan, lirip na lirip ko ang sinuman. Kaya tao, paano nyo ako malilinlang? Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Magagawa mo bang magdamdam kung malinis ang iyong isipan? Magagawa mo bang magtampo kung malinis ang iyong puso? Ito'y nagagawa ng taong may taglay sa kalooban, kaya't nag-iisip ng di mainam. Kaya't ito ang patotoo, na nasa mabuti kayong pag-iisip at damdamin. Hindi kayo nagpaparatang ng kapwa nyo, sapagkat batid nyong may kahatulan. Ilalagak nyo sa tunay na hahatol ang karapatan. Ngunit wala sa inyo, sapagkat kayo'y tao lang sa mundo. Sapagkat ang Ama ang siyang bumuhay sa inyo, siya rin ang may karapatan gawin ang kasalanay, parusahan, at ang kabutihan, gantimpalaan. Hatchakaramanea, heleyanea, norekerenea, heleye, neya, nekaramanea nam. Nekaramenea na, nekaramenea na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya ba kayo? Naramdaman nyo ng malungkot at maging masaya, no? Ano yun ang mas magandang pandama? Ang malungkot ba o masaya? Maging matalino kayo. Nagalit na ba kayo at natuwa? Alin ang naramdaman yung mas maganda pakiramdam, ang natutuwa o nagagalit? Maging matalino kayo. Naranasan nyo na bang magtampo, magdamdam, at magmahal? Alin ang mas maganda na pandama? Magtampo, magdamdam o magmahal? Maging matalino kayo. Naranasan nyo na bang naging makasalanan at nagbagong buhay? Alin ang mas maganda? Ang makasalanan o nagbagong buhay? Maging matalino kayo. Naranasan nyo na bang magutom at mabusog? Alin ang mas mahirap? Kung katamtaman ang inyong pagkabusog, hindi kayo nabundat at hihingal-hingal, maganda ang nabusog. Ngunit kapag lumabis at masusuka kayo, para mas maganda pa gutom. Subalit kung tama nga ang kinabusog ninyo, at nagandahan kayo sa pakiramdam at nawala ang inyong masamang sikmura, natuwa ba kayo? Sa makatwid, sinong anak ng Ama ang gugutumin niya? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Naranasan nyo na ba ang magpakatotoo at naging talusir at sinungaling kayo? Alin baga ang mas mainam sa inyong pandama? Magpakatotoo, sinungaling at talusira? Maging matalino kayo. Naranasan nyo na ba ang magkaroon at mawalan? Kung hindi pa ninyo naranasan ang mawalan, mahirap. Kung naranasan nyo magkaroon, natuwa kayo, di baga? Ang tanong, sa bagay ba ang katuwa-tuwa? Kaya nga, mayroon at wala kayo,
Kung ama'y kilala nyo, tanggap na tanggap nyo, masaya pa rin kayo. Ngunit pahihintulutan ba ng Ama sa kabutihang gawa nyo at napakabuting anak nyo, kayo'y mawalan dahil sa masama ay tinularan at natulad sa gawang masama ang buhay ninyong nagpakabuti? Para yatang hindi tama sa makatwid kung ang masama na ibibigay ang nararapat sa kanya. Ikaw pa kayang nagpapakabuting totoo ang pababayaan ng Ama mong bumagsak ka sa buhay mo. Kaya't patotohanan yung mabuti ginawa nyo. Sapagkat maliwanag ang katotohanan, ang mabuti ang gawa ay may gantimpala. Sa makatwid, totoo ba kayo? Kung totoo kayo, magsaya kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang tao, uulitin ko itong salita ko. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, walang katwiran. Walang malayo na di malalapit. Walang malapit na di malalayo. Kung paano ang tao'y nakapamimigay sa kapwa niya ng lihim sapagkat buhal ang kalooban niya, ano pa kaya ang Ama? Kung ang tao'y may nagbibigay na dahil lahira, ngunit ang Ama'y hindi gayon. Kaya't lahat ng mga anak niya ay kilalang-kilala niya. Kaya't bawat anak niya ay napababalong kung anong nais niyang pabalong at bumalong. Ngunit, ang nais niyang matigang, nagagawa niya rin gawin.
Itong posong ito, daluyan ng tubig. Halimbawa, tao, patuloy na pinamimigay ang kanyang laman, patuloy na nagbibigay, nagpapawi ng uhaw. At itong posong ito ay madamot, pinipili lamang ang pinakukuha. Alin kaya ang patitigangin ng Ama? Itong maraming nakikinabang o itong iilan? Gayon ang Ama. Nakikita niya ang ginagawa ng mga anak niya. Kaya't dahil ang mabuti ay sa Kanya, patuloy niyang bibigyan ng kabutihan ng nagpapakabuti. O tao, kung hindi gayon, wala nang mangungusap sa inyong harapan. Kung hindi gayon, anong silbi ng pagpapakilala? Kung hindi gayon, sinong tatanggap sa Kanya? Siya pala'y walang kwentang Ama. Subalit dahil siya'y makabuluhan at tunay na Amang mapagmahal, pinagsisigawan ko siya sa inyo, o taong mga mahal ko. Hatsa karamaleya na yan na ya karamaleya na. Haleya karamaneya. No holeya na ya. Na karamaleya na ya. Ito ay kamote. Napakakapal ng mga dahon at baging niya. Walang kumukuha sapagkat madamot ang may-ari ng nagtanim sa kanya. Ngunit ito'y pasubali ko'y napakabait. Bawat humingi, kumukuha. Habilin niya lamang, huwag niyong puputulin ang tunay na baging. Kumuha lang kayo sa mga suhol na sariwa. Kumuha dito, sumuhol sa kabila. Kinuhay kabila, sumuhol sa kabila. Hanggang gumulatay ng gumulatay na napakalawak at mahaba. Habang nakatanim ang kamote, pati bunga sa ilalim, lumalaki sila. Ito naman, nagsikapal ang mga dahon, wala silang mga usbong. Yan ang taong makasalanan. Patuloy lumalago lamang ang kanyang sariling katauhan. Ngunit wala ang pakinabang mula sa Amang mahal. Tao, itong maraming nakakuhat na kinabang, pati bunga sa ilalim ay naging kumpol-kumpol. Subalit itong wala ng hukay, ugat lang ang nakita. Yan ang patotoo ko sa inyo. Sa taong walang gawang mabuti, kapag namatay, walang pakinabang maging kaluluwa niya. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Binaybay ko ang marapat, tinuran ko ang dapat, sinambit ko ang ganap upang aking may lahad. Subalit ang tatanggap, yaong taong nagpapakaganap. Mapapalad kayong matatawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sukat ng ginamit ko'y babaeng pandak lamang. Ngunit ang salita ko'y di nyo maaarok matatarok kung gaano katangkad at kalalim yaan. Sapagkat ang makakaunawa lamang, yaong tunay na tumatanggap sa aral na mainam at dapat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't maliwanag kong hinabilin kay Constancia. Constancia, anak, manahimik ka sa iyong tahanan. Kung nararapat kitang iluwali kay dumuon at dumiyan, subalit wag mong gagawin, ikay maglakbay sa paglilibang. Upang ako'y sa iyo'y manahan,
at di kita iwanan. Tao, alin ang papanigan ko? Ang tinalikdan ng kasarili ng ligaya? O ang patuloy na nagsasaya sa mundo? Mahal na mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan. Hache karameneya. Oleya naya karamaya. Bago pa ibinigay sa inyo ang magaganap sa buhay nyo, batid na kung papaano kaganapan ng wakas nyo. Kaya't yan ang patutuo ko. Lahat ng ganap ay magtatagumpay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung mayroon mang nangamatay, nagkasakit at binawian ng buhay ng mga hinirang, hindi ibig sabihin sila ay pinabayaan, kundi takda na yaon upang ganap ng makamta nila, pangako kong binitawan. Yaon ang kanilang naging mainam na kalalagayan, di na kailanman malulumbay. Subalit kayo, di nyo pabatid ang magaganap sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ang nasa katotohanan, magbunyi at magsumigaw ng kagalakan upang patuloy na maging malinis ang diwa, payapa at makatupad sa mainam. Hanggang tamuhin nyo, tagumpay na marapat na inyong kamtan. Takdang araw, lahat ay may takda. Takdang buwan, lahat ay may takda. Takdang taon, lahat ay may takda. Takdang oras, lahat ay may takda. Takda-takdayaan, magtiwala ang dapat at marapat na totoong anak ng amang mahal. Eche karameneya, na karamaleya neya ana, wache karamaleya ana, ne karameneya ana, ne karameneya ana, ne karameneya ana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba ang buhay? Kumusta po? Oh, kumusta ka na? Taas mo nga. Hindi, ganyan mo. Yung isa. Masakit ba ito? Ito lang, mahirap. Kumusta ka na? Diyan, buwalaw mo nga. Sige. Buhay po bang ma? Buhay ba ang ama? Tatapatin ko po kayo
kung bilang tao ako, di ako manggagamot. Anong lakas kong loob na pakialaman ng mga taong ganito na ako pa magbabanyos? Ba't ko pahihirapan ang sarili ko? Pwede naman po ako maghanap buhay na kikita ako. Bakit ko pahihirapan? Nakakalumbay, pero nakakatuwa po. Kung wala namang nakakalumbay, wala namang makakatuwa eh. Kaya ang lahat ng nagaganap sa buhay ko'y pinasasalamatan ko ang Diyos. Lahat ng aking nararanasan, pinupuri ko ang Ama. Pinasasalamatan ko siya sapagkat kung hindi naganap sa buhay ko ito, wala akong napakitang katotohanan, siya ang aking pinaglilingkuran. Buhay ba ang Diyos? At wala rin po akong makikitang pagbabago sa sarili ko. Nag-text yung anak ko, manugang ko. Sabi niya, Ma, kausapin niyo nga po kasi blank yung anak ko. Kasi po nagpupuyat siya sa kung kailan gabi, saka siya maglilinis, magagawa, ganito. Binalik lang po sa akin yung sarili kong sarili. Anak ko nga siya nakamana sa akin. Ngunit hindi tama. Mali po Dati, magpapakapuyat ka, maglilinis ka bago ka matulog, maliligo ka bago matulog. Lagi kang may sakit, masakit ang ulo mo, masakit ang batok mo, mataas ang presyon mo, isip ka ng isip, trabaho ka ng trabaho, hanap buhay dito, hanap buhay doon, gusto mo'y kumita. Alam niyo po, ngayon kapag nakikita ko yung mga may groceries, sabi ko, hindi ko na kaya yun. Subalit noon, wag mo akong paalisin doon, sapagkat sayang yung sandali, baka may lumagpas na customer. Pero ngayon po, sabi ko, naku, Diyos ko, dito na lang po ako, di ko nahangad dyan. Noon, pagka nabalitaan mo yung kapwa mo, karami kang naging benta. Ba't kaya, ano kaya sikreto? Aalamin mo. Pero ngayon, wala akong pakialam dyan. Totoong-totoo po, naririnig tayo ng Panginoon. Alam niyo, sabi ko sana ko, anak, salamat at nakamana ka doon sa ginawa ko noon. Pero mali anak Baguhin mo. Mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa kalinisang sobrang mali pala. Totoo po. Agiw ka ng agiw, punas ka ng punas, bukas meron na namang gagamba. Pinapatay mo'y katawan. Basta wag ka lang kumakain sa iniba ko na po. Basta ngayon, sabi ko sa mga kasamahan ko, basta yung lang mga ipis-ipis sa ilalim, may wawalisin ninyo. At hindi kayo nakahiga sa mabaho. At hindi kayo kumakain sa mabaho. Tama na yun. Kasi maglinis ka, magpakintab ng magpakintab. Aray, kaya pala sumakit noon ang aking paa. Kakalampaso ko. Sinasakop kong lahat. Maglinis. Gusto ko magaling ako Gusto ko po magaling ako Pag nilaban yung damit ko, hindi ako nasyahan. Ako magmamagaling. Sasabihin ko, nako, tingnan mo ka ako labamo't laba ko. Mayabang ako Pero pagkatapos nun ang tanong, nasaan ako? Nandun ako sa doktor. Pag hindi mo iniwasan ng mga ganito, ganyan, yung hika mo hindi matatanggal. Salamat siya na walang hika ako nung maglingkod ako. Kaya pala ako hinihika, mayabang ako. Magaling ako. Bakit anong kayabangan ko? Pag hindi ko nakita yung hindi maganda, ako gagawa nun. Mayabang ako. Pag hindi ko nagustuhan ng gawa, ako gagawa nun. Mayabang ako. Palalo pala ako. Mali pala ang ugali ko. Kala ko mabait ako. Hindi pala ako mabait. Masama pala ugali ko. Kaya hindi ko na po kukwento yung iba. Sarili ko na lang. Kasi ang pananaw ko noon, burara kayo, burara kayo, burara kayo. Ako lang malinis. Ako lang magaling Ako lang ang magaling.
Kaya galit ako sa kanilang lahat. Ako lang ang magaling, sila'y tamad. Maglilinis kayo hindi tama. Ganito, ganito, ganito. Hindi nila makaya dahil hindi nila man katulad ko. Ngayon natutunan ko po ang sinabi ng Panginoon, ang kaya mo'y di kaya ng iba, ang gusto mo'y wag mong ipagusto sa iba upang magkasundo-sundo kaya. Kundi, kung mabuti, tularan ka, kung masamay, huwag kang pagmasdan, and magagawa mo. Yung ginagawa mo, huwag mong hanapin sa iba. Tama po pala. Dapat nga pala, kapag hinanap mo, huwag mong pagalitan. Itama mo lang. Ngayon, anong sabi ko? Sige, magwalis kayo araw-araw, magpunas, pero huwag na yung sobra. Mali. Kudkud kang marino, patay katawan mo. Buhay ba nga ma? Huwag naman pong maging marumi, sapagkat di rin tama ang karumihan, sapagkat ang kalinisan ay tanda ng kabanalan. Subalit, pwede namang mangyari yung hindi gulo-gulo Hindi gulo-gulo. Nasa tao po yan. Kung may isang halimbawa yung kapwa mo, halimbawa ito'y drawer, niligpit niya, ikaw nakukuha, ayusin mo. Yun ang pakikisa at pagmamahal sa mga kasama. Talagang mababatukan mo. Pag ayos ka ng ayos, tapos sabog siya ng sabog. Hindi mo yung kasalanan. Matwid mong gawin yan, pero wag mo sasaktan. Batukan mo sa salita. Buhay ba nga ma? Dati po, hindi lang sa salita ko nang babatok. Bumubura-bura na itong bibig, kasama pa'y kamay. Sabi ko sa anak ko, halika! Nakita mo ba yan kung ano itsura? Opo. Binaba lahat si kabinet. Ibalik mo. Ano ko po babalik? Di ko lamang kaya. Tularan mo. Mali. Mali. Para ka namang sino? Ngayon, sabi ng mga apo ko, Apo, ba't ganyan ang ano mo? Ka rin. Dati, batukan kita. Huwag kang kakalat-kalat ang gamit. Sigurado. Sabi ko na lang ngayon, ang daddy nyo, nung bata sila, pag ginalaw itong hindi dapat galawin, kanang kamay. Ngayon, tawa. Buhay ba nga ma? Anong sabi ng anak kong bunso? Bakit noon kami? Iba nga noon anak Kaya ibahin mo nga ngayon Kaya itama natin yung mali kaya lumalaki ulo ng mga yan. Hindi. Palakihin mo sa pagmamahal, hindi lalaki ulo. Yun po pala ang tama. Huwag palakihin sa sigaw. Huwag palakihin sa bigla. Huwag palakihin sa sindak. Huwag palakihin sa huwag palakihin sa mura. Palakihin sa pagmamahal. Para maramdaman yun. Pero huwag mong palakihin burara. Palakihin mong tama. Para naman kahit saan tumira, hindi ka hiya-hiya. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ganun lang po naman siguro ang dapat gawin, ano? Pero sarili na lamang ang ikakatwiran nyo at gawin yung halimbawa, wag na si Juan at si Pedro, may mga nagkukwento. O galing isambit yung kapwa nila. Bakit hindi yan sarili? Itama mo muna sarili mo bago mo itama si Juan. Buhay ba nga ma? Nako, nakakatuwa. Nakakatuwa pala ang ugali ng tao. Nakakatuwa. Bakit po nakakatuwa? Nakakatuwa kasi pag nagalit ka, mamamatay ka. Kaya alam niyo po, hindi na ako nagagalit ngayon. Sa ginagawa nilang nakakatuwa. Baligtarin po natin yon. Nakakagalit ano? Pero alam niyo po, pag kayo nagalit, talo kayo. Pag natuwa kayo, masaya kayo. Kaya, kumain ba yung kapwa mo, tinambak sa banggera, kung may banggera kayo.
O lababo, pag nakita mo, kung kaya mo hugasan, hugasan mo. Kung hindi mo kaya hugasan, huwag kang magdadakdak. Sabihin mo ng mabuti. May kasama pang mura. Eh, sino talo? Mamaya sabi mo, sakit ulo ko at batok ko. Yan ang napala mo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Eh, mga kapatid na minamahal, huwag ka lang pala kumakain ng ipis at butiki eh. Bakit po? Eh, kasi yung kanin hindi tinakpan, pinasok ng ipis, ginapangan ng butike. Eh, huwag ka na magsalita. Sabihin mo na lang, tatakpan ng pagkain. Pero sa dating buhay, sinong huling kumain? Nako, manda ko. Sigurado. Nakikita mo ba ginagawa ko? Masamang ugali pala. Kala ko'y napakabait. Kala ko'y bait na bait ako sa sarili ko. Papautang. Kaya pala magpapautang, gusto mo lang tubo. Pero hindi pala yung mahal ko. May malasakit ako. Gusto ko. Ang mahal. Kapag kinilala mo ang Panginoon, isama mong kilalanin ang mga mali mo upang siyang unang maitama bago ka magtama ng iyong kapwa. Ngayon, pag naitama mo ang sarili mo, hindi ka nakahiya sa Diyos mo na pinangangalandakan sapagkat inuna mong tinama ang sarili mo. Kaya lamang ang nakakahiya, magmagaling ka sa iyong kapwang napakabait sa harapan. Subalit pagtalikod pala kung ano-anong sinasabi mo. Napakamasamang ugali pala niyan. Ang tawag pala dyan, sinungaling. Mapagpaimbabaw. Mapagkunwari. Paano ka kalulugdan? Paano? Paano? Mga mahal, magnilay kayo. Magbulay kayo. Kung niloob man si Constancia ay magbahagi sa inyo, ngayon pag nilayan niyo ang mga tinuran, sa gayon, hamakin mo mat pagtawanan ng kapwa mo, batid naman kung sino ka ring tao. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nagugulo ang usapan kapag may kontrabidang hindi makatwiran. Subalit kung lahat kayo'y nasa mabuting kaisipan, tatanggap kayo sa matwid na kadahilanan ng Ama. Bakit kayo'y naririto at nasaan kayo? Dahil upang hanapit masumpungan siya at pagbigyan kayo sa kanyang kahilingan bilang isa na sino man sa inyo. Sapagkat isa lamang ang dudulugan ninyo, isa lamang ang Diyos na totoo, isa lamang ang tapat kailanpaman, isa lamang ang pinagmulan, ang siyang aking pinakikilala at sa inyo'y pinagsisigawan. Mahirap siyang linlangin, mahirap siyang dayain, mahirap siyang lokohin, hindi maaari, tao ka lamang. Kaya't kung batid mo ang kaganapan sa buhay mo, hindi mo ginawa, sulong, humakbang ka. Subalit kung batid mong hindi tama, ikaw mismo magpakumbabat, mga yupapa, sapagkat siya unang nais niya, humarap ka sa kanya na buong kababaan at katapatan. Yan ang Ama, yaon siya, mapagmahal, mapagkalinga, mapagpatawad, mapagparaya, mapagbigay, mapangunawa. Gawin mo ang kanya, gagawin niya ang para sa iyo. Tao, ganyan siya, gayon siya. Siya yaon, siya ngayon, ngayon at magpakailanman. Hatcha karamaneya, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Talagang tayo po ay bibisto ng Diyos, hindi tayo makapaglilihim sa Kanya. Ano po? Subalit, yung mga ginagawa natin na hindi tama,
mapabatid man sa ating kapwa. Kung tayo na may buong galak na nagpakababat sumuko ng ganap, tayo naman po'y hindi niya pababayaan. Kaya gayon ang gawin natin. Ano pa? Gayon ang gawin natin. Tayo sa Kanya'y manikluhod, magpakababa at magpakatapat nang mapakita niya sa atin, siya'y ganap sa ating lahat. Pagpalain po kayo. May bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang kalagayan, sa Ama nyo ilaga ang lahat. Tutulungan kayong ganap, mga anak, ang lahat sa inyong buhay di malilihim, kailan pa man siya'y nakalilirit ng bawat inyong kalagayan. Tapat kailanman, totoo kung mangusap, salita niya'y may buhay sa inyong lahat. Gawin niyong magpakatapat, tuwirang siya'y inyong tanggapin sa buhay niyo'y manahan siyang lubos tao. Bawat araw nyo at buong magdama siyang sa lahat-lahat ng kanyang mga anak. Sa lupa tanging siya lang ang may likha, tanging siya lamang ang sa inyo'y may karapatan. Kaya't ilaga sa Kanya ibigay ang batid ninyong di kaya napasanin. Itiwala, ipagkatiwala, tuwirang sa Kanya nyo iyahalay na mabuti upang kayo'y kahabagan. Kaawaan sa bawat saglit ng inyong buhay, gawin nyo lamang ang dapat at marapat. Siyang lahat sa tuwi na siya ang buhay, kailan pa man siya ang liwanag, siya ang inyong kagalakan. May ginawa siyang hiwaga sa panahon ni Abraham, ni David, Isaac at Moises. Gagawin din sa inyo ang marapat sa inyong buhay, tuwirang gawin nyo ang katapatan sa Kanya. Ang may pandinig sa inyo'y nakarinig, naganap. Ang taong wala nang maaasahan at inaasahan, maliban ng Ama na lamang, sa Kanya na pinagkatiwala ang lahat ng magaganap at magagawa. Tuwirang napapakita niya Kanyang hiwaga at himala. Ang may pandinig, muli nakarinig. Ama, tanging Ikaw ang nakababatid
Tanging ikaw ang nakatatarok, nakalilirip, nakababasa ng nilalaman ng isip at ng dibdib ng iyong mga anak. Damang-dama mo ang kanilang kalumbayan kung sila'y nalulumbay. Damang-dama mo ang kanilang paghihirap kung sila'y nahihirapan. Nakikita mo ang lahat ng kanilang pagkukulang at kakulangan sa buhay. Batid mong lahat ang naganap sa kanilang mga katauhan. Kilala mong ganap ang iyong mga anak. Nababatid mo ang sa kanila'y dapat at marapat. Kaya't naririto silang lahat, sa iyo'y aking nilalagak. Yamang batid mo ang pangungusap ay sa iyo nagmula. Sapagkat kung ganang katauhan at pagkatao lamang sa harapan, di niya masasambit ang kalahat-lahatan. Kaya't maliwanag na ang iyong espiritu ay nang ibabaw at nanahan. Patotohanan mo, aking Ama, ikaw ang Diyos na mahiwaga, mabathala at tunay na dakila. Amang walang hanggan, kahabagan mo ang nilalang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na sa Antipolo. Paano po? May bukas pa tayo, ano? Mamaya po may gawain.